Ang pagpapatupad ni First Prince Benjamin ng Special Martial Law, ang pag-reveal ng kung saan talaga naroroon ang hideout ng Hailey family na nagkakamali nga din dito guys, maging sila Nobunaga. At ang konklusyon sa nangyayaring duelong ito ngayon sa gitna ni Morena at ni Borgsen. Ang lahat ng yan at marami pang iba itatalakay natin sa video na ito. Be sure na nakalike, nakasubscribe at na-ring mo ng bell button para automatic ma-notify kapag release natin ang susunod na video. Pero huwag nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Negotiation pa rin, however this is the part 3. At sa pagsisimula ng chapter guys, nagsimula na nga ang announcement ni Benjamin na this is not a drill. Immediately ipinapataw at ipinapatupad sa loob ng Black Whale ang Special Martial Law. Sa announcement na ito ng military nitong si Benjamin, sinabi nila na ang lahat daw ay kinakailangang sumunod sa lahat ng military soldiers at sa kanilang mga labor supervisors. Hindi sila pwedeng kumontra at hindi sumunod sa sasabihin ng mga yon dahil on the spot, babarilin at papatayin sila. Nabanggit din dito nitong si Benjamin na hindi nila kailangang mag-alala dahil ang Tier 5 at ang Tier 4 naman daw ay isasarado nila. Gagawa nila ng paraan para kung anumang komosyon, kung anong kaguluhan ang nangyayari sa upper tiers ay hindi na ito makarating pa sa lower tiers. And it seems guys na sa Tier 3 nangyayari ang kaguluhan dahil ayon sa announcement na ito, ang lahat daw ng mga citizens, ang lahat ng passenger na nasa Tier 3 ay inuutusan na lumuhod at humarap sa pinakamalapit na dingding mula sa kanila. Sinabihan din sila na hindi sila pwedeng gumalaw not until hindi sila binibigyan ng permiso ng mga military soldiers na gumalaw. Dahil ang kung sinong gagalaw daw without any permissions at all ay babarilin on the spot. Papatayin sila at merong karapatan ang mga soldiers na ito na gawin yon since ipinataw at ipinatupad na nga nitong si Benjamin ng Special Martial Law. Naisip dito nitong si Borgsen na nagkaroon daw siguro ng isang seryosong problema sa loob ng mga tiers ng Black Whale dahil unang-una sa lahat ang Special Martial Law ay ang pinakamataas na alert level crisis na ginagawa ng Kakin Empire para sa mga national level threat. Ayon din dito, kapag nangyayari ito, nagkakaroon daw ng karapatan ng privilege ang military soldiers na barilin ang kahit na sinong napaka-suspicious, ang kahit na sinong civilian na merong kahit na anong armas, pwede nilang patayin yun. Habang tinitingnan naman itong si Borgsen si Morena, hindi naman daw nakakagulat kung matakot at kabahan itong si Morena dahil maging siya nga nakagagaling lang sa Tier 1 sa residence nitong si Prince Serednik ay hindi ina-anticipate ang bagay na ito. Pero ayon din sa mga analyzation na ginawa nitong si Borgsen habang nangyayari ang announcement, na figure out niya na ang sinasabing announcement na ito ay para lamang sa upper tiers. Dahil most of the time ang mga confidential information or confidential announcement na para lang naman sa mga upper tiers ay hindi nila i-share at ina-announce sa lower tiers. Kaya naman tinatangka dito ni Borgsen na i-take advantage ang pagkakataon at gamitin ang deal card. Ang card na magbibigay ng kakayahan kay Borgsen na kumuha ng isa sa mga card na na-eliminate na ng isa sa mga card na nasa graveyard na, kapalit ng isang small request mula dito kay Morena. Pero napansin nitong si Borgsen na para bang hindi naintindihan ni Morena ang sinabi niya, na para bang hindi niya ito narinig. Pero after analyzation ulit, na-realize nitong si Borgsen na mas malakas naman daw ang volume ng kanyang pagsasalita kumpara sa nangyayaring announcement mula sa mga speakers. Meaning, kailangan mangingibabaw pa rin ang boses niya, kaya siya nagtataka kung bakit hindi siya naintindihan nitong si Morena. Kaya naman dito nag-arise ang kanyang assumption na pwedeng na-distract itong si Morena, na pwedeng may iniisip siya na panibagong problema na naidulot ng pag-i-implement ng Special Martial Law. Or pwede din naman daw na nagsisave ng time o ginawa talaga ni Morena para i-delay ang kanyang gagawing request para mapag-isipan niya kung anong request ang dapat niyang gawin para maging efficient at para maging advantageous. But regardless, ang lahat ng mga pangyayaring ito, ang event na ito na kung saan nagsimula na ngang ipatupad ang Special Martial Law ay walang ibang naidulot para dito kay Borgsen kung hindi advantage lamang. Dahil unang-una sa lahat, nagkokos nga ito ng distraction kay Morena. Pangalawa, there is a chance na pwedeng mahanap ng mga military soldiers ang hideout ng Hailey at makatakas siya ng hindi tinatapos ang laro. However, delikado daw yon ayon dito kay Borgsen. Dahil unang-una sa lahat, kahit na mahanap ng military soldiers ang hideout na ito, kapag nagkaroon ng laban at ng crossfire sa gitna ng military soldiers at sa mga membrong ito ng Hailey family, pwede siyang tamaan ng mga ligaw na bala mula sa crossfire nito. Kaya ang pinaka-the best na solution daw talaga ay ang manalo sa ginaganap na duelo sa gitna nila na makuha niya ang X card or makuha man lamang niya ang return card. Dahil pareho lang yun. Kung makukuha niya ang return card, pwede din niyang gamitin ang X card.
Habang nangyayari ang lahat ng ito, nagkakaroon din guys ng announcement para sa Tier 2, para sa lahat ng passengers, para sa lahat ng mga nasa loob ng kanilang mga accommodations na sinabihan nitong si Benjamin na bumalik silang lahat sa loob ng kanilang mga residence, ibukas nilang pinto at ilagay nila ang kanilang kamay sa mesa o kahit sa taas ng kanilang ulo para ipakita na wala silang dalang armas at para ipakita na hindi sila threat. But going back to the deal card guys, dito ay nakaisip na pala itong si Morena ng kung anong small request na gusto niyang ibigay nitong si Borsken kapalit ng kung anumang card ang kukunin niya mula sa graveyard. At yun ay isang kiss na sinagot naman agad nitong si Borsken na hindi niya yung gagawin. Hindi lang yun, ginawa niya pa itong mas specific habang sinasabi na it is a mouth-to-mouth deep kiss. They will only do it once, however maglalast ito for as long as Morena gets satisfied. Sinabi din naman ni Morena na it is not for her personal gains. Hindi ito sa kanyang sariling kagustuhan lamang dahil it is one of the conditions para maging isang bagong membro siya ng Hailey family. Para mas maging malinaw pa para kay Borksen, sinabi ni Morena ang 3 conditions para maging miyembro siya ng Hailey. Una dito ay ang kailangan niyang piliin ang yes na sagot sa ginaganap na negotiation game sa gitna nilang dalawa. Pangalawa ay ang kiss nga para ma-infect at mailipat nitong si Morena ang kanyang saliva na alam natin sa isa sa mga condition ng kanyang contagion, ang kanyang special na nenability. At ang pangatlo naman, kailangan niyang maging present sa gagawin nilang isang murder act, sa gagawin nilang pagpatay sa isang civilian. Hindi kailangang present siya sa gagawing pagpatay nitong si Morena dahil pwede din namang maging present lamang siya sa pagpatay ng ibang mga Hailey members. Hindi na daw mahalaga ang pagkakasunod-sunod as long as all of the 3 conditions has been met, pwede na siyang maging membro ng Hailey. Now given all of this information, tinatanggap at pumapayag pa rin daw ba itong si Borksen sa kanyang request. Pero bago mangyari ang gagawing sagot nitong si Borksen, nagpatuloy na naman ang ginagawang announcement ni Benjamin. At ang announcement na ito ay dedicated na para sa Tier 1 na nangangahulugan na nasa Tier 1 sila. Wala lang sila sa Tier 3, hindi lang din sa Tier 2 kung hindi nasa Tier 1 sila. Dahil most especially kung katulad nga kanina na ang mga announcement sa upper tiers ay hindi dapat ina-announce sa lower tiers, lalong-lalo na ang announcement sa Tier 1. Hindi ito i-announce sa lower tiers maging kahit nasa Tier 2. Pero paano nila yun magagawa? Napakahirap naman daw na isiksik ng hideout ng Hailey family sa loob ng Tier 1 dahil puro nga mga royalties ang nandun. Pero ayon din sa mga naisip pang ibang information nitong si Borksen, since itong si Morena nga ay isa din sa mga royal blood, although illegitimate child nga siya, still isa pa rin siya sa boss ng mga Maffei family. Siya ang boss ng Hailey family kaya hindi malabong magkaroon talaga sila ng area, ng residence or even a hideout sa Tier 1. Kaya naman knowing this, kailangan daw talagang malaman pa nitong si Borksen ang mas marami pang information. Kailangan niya pang mapiga itong si Morena gamit ang kanyang mga question cards. Kaya naman wala siyang choice. Kailangan niyang tanggapin ang request ni Morena para maibalik niya ang X-card at para magawa niya pang magtanong ulit kay Morena ng iba pang mga tanong na hindi niya pa nababanggit previously. Then the act has happened. Ginawa at finulfill nga nitong si Borsken ang request nitong si Morena. However, pagkatapos nun ay para bang nainsulto itong si Borksen. Dito din ay parang tinatawanan siya ni Morena kaya medyo napipikon siya. But still, the game has to continue at binalik na nga ni Morena ang X-card dito kay Borksen. Bago man lamang balasahin ang isa pa sa mga miyembro ng Hailey family ang 3 barahang nasa side ni Borksen, nag-request muna si Borksen kung pwede daw ba niya itong i-flip. Para makita niya kung ito pa rin ba ang 3 barahan na dapat ay nasa side niya or baka habang ginagawa nila ni Morena ang kiss ay baka pinalitan na ito ng iba pang mga miyembro ng Hailey family. And of course, since hindi naman nagdadaya sila Morena, hinayaan nila itong si Borksen na buklatin at tingnan kung anong nasa ilalim ng mga barahang yun. After seeing na hindi nga nagdadaya ang Hailey, walang napalitan na baraha, na ang 3 barahang ito ay ang no card, ang return card at ang X card. Hindi na niya inaksaya pa ang oras. Ibinalik niya na ang mga baraha sa isa sa mga miyembro ng Hailey na nagbabalasan nito at pumili na ulit siya ng susunod na baraha na kailangan niyang i-eliminate. Since it is the second to the last na nga na kailangang pumili ni Borksen ng baraha dahil after nito, isang beses na lang siyang pwedeng mag-eliminate at doon na nila malalaman kung anong kahahantungan ng negotiation game. Tumataas ang tensyon at habang binubuklat ni Borksen ang barahang ito, dito na i-reveal na ito ay ang X card. Ang barahan na kakukuha lamang niya sa graveyard ay na-eliminate niya na ulit agad pero kailangan talagang magpatuloy ng laro
tinanong na siya ni Morena kung alin sa tatlong natitirang mga question cards ang pipiliin niya para may pagpatuloy niya na din ang mga question na ibinibigay niya dito kay Morena. And as you can see guys, ang natitirang tatlong barahan naman mula dito kay Morena ay ang question A, ang question B at ang yes. Kung hindi nyo natatandaan, ang yes ay ang magbibigay dito kay Borksen ng sagot sa kung ano mangyayari kung papayag siya na sumali sa Hailey family. Ang question A naman ay ang mga tanong na sasagutin ni Morena ng yes or ng no or ng yes and no. Either of the three but no further details. Kaya naman kakailanganin niya ang question B para makapag-create ng follow-up question sa pinakahuling tanong na ginawa niya sa question A. By that way, pwede niyang i-clarify at linawin ang lahat ng mga tanong na may kinalaman sa iniwan niyang question sa pinakahuling question na itinanong niya sa question A. However, since ito na ang pinakahuling pagkakataon na pwedeng pumili ng baraha si Borksen mula dito kay Morena, binigyan na siya ng consolation ni Morena na pwede niya nang escape ang question A at pwede na siya agad mag-proceed sa question B kahit na hindi niya pa pinipili yon. Pero inignore nitong si Borksen ang question B na yon. Pinili niya ngayon ang question A. By this way, ang lahat ng kanyang katanungan ay sasagutin ni Morena ng yes or no o di kaya naman yes and no. Ang pinakaunang tanong nitong si Borksen ay kung saan daw malolocate ang hideout nitong sila Morena. Pero syempre, it can only be answered by yes or no o di kaya yes and no. Ang ginawa niyang tanong ay kung malolocate daw ba ito sa tier 5. Na sinagot ni Morena ng no. Tinanong niya ulit kung malolocate daw ba ito sa tier 4. Sinagot na naman ito ni Morena ng no. Ipinagpatuloy niya ito hanggang sa makarating sila sa tier 2. Kaya naman naisip nitong si Borksen na sigurado nasa tier 1 daw pala talaga ang hideout ng Hailey. Subalit nang tanungin niya si Morena kung malolocate daw ba ang hideout nila sa tier 1, ang sagot pa rin ni Morena ay no, na nangangahulugan na wala sa mga tiers ang hideout na ito. Napaisip ng napakalalim itong si Borksen dahil unang-una sa lahat, saan ba ito malolocate? Kaya naman para maklarify kung nasa loob pa rin sila ng Black Whale, tinanong niya itong si Morena kung nasa loob pa rin daw ba sila ng Black Whale. Na sinagot ni Morena ng oo, meaning nasa loob sila ng Black Whale pero hindi ito malolocate sa mga tiers. Finalo-upan niya pa ito ng question na ang hideout daw ba nila ay nabuo at nagagamit sa pamamagitan ng isang Nen ability. Na sinagot naman ni Morena ng yes and no, meaning it is not purely by the use of Nen ability. Pwedeng partial, pwedeng ginamitan nila ito ng Nen ability para ma-pull off kahit papano, pero not completely by the use of Nen ability lang. Pero biglang may naramdaman na napakatinding shaking itong si Borksen, na para bang may naisip siyang ideya. Kaya naman itinanong niya agad dito kay Morena kung ang hideout daw ba nila ay malolocate sa gitna ng tier 2 at ng tier 3. Na sinagot nitong si Morena na yes, meaning nasa borderline, nasa floor border ng tier 2 at ng tier 3 ang hideout nitong sila Morena. Nalaman yun at na-figure out nitong si Borksen nang dahil sa napakatinding yanig na yon. Ayon dito kay Borksen, yun na yung gate, ang massive na gate na naghaharang sa gitna ng tier 2 at ng tier 3. Ang central gate na nagse-separate sa upper tiers at sa lower tiers. Na nangangahulugan na totoo nga ang sinasabi ni Morena, hindi lamang ito nagawa at na-pull off sa pamamagitan ng isang Nen ability. Nagawa nilang i-place at buuhin ang kanilang hideout na ito bago pa man lamang simulan ang manufacturing para sa Black Whale. Meaning, right from the start, planado na talaga ito ng Hailey. Pinlano na ito ni Morena. Pero since nandito na rin lang, kailangan niya ng pigain ang lahat ng information na pwede niyang mapiga mula kay Morena. Tinanong niya si Morena kung open at accessible daw ba ang hideout na ito mula sa mga civilians. Na sinagot ni Morena ng yes and no. Tinanong din niya si Morena kung ilan daw ang entrances papunta sa hideout na ito. Tinanong niya ng 1, sinagot ni Morena ng no. Tinanong niya ng 2, still no pa rin ang sagot ni Morena hanggang sa makarating sila ng 5 at doon na nakasagot si Morena ng yes. Meaning may 5 entrances papunta sa hideout na ito. Pero naisip at napansin din itong si Borksen na sa pagsagot ni Morena, para bang bumabagal ang kanyang pagsagot at para bang nag-iisip siya. Pero since kino-consider niya na hindi nagsisinungaling si Morena, it's almost as if kinakalculate talaga ni Morena ang bawat entrance na yon para hindi siya magkamali at para maging tama ang sagot niya sa mga tanong nitong si Borksen. Nagpatuloy ang mga tanong na ito hanggang sa makarating na itong si Borksen sa kung ilan daw ang mga specialist sa loob ng Hailey family. Na sinagot ni Morena ng siya lang. Sumunod na tanong, ilan daw ba ang natitirang mga miyembro ngayon ng Hailey? At dito niya na-figure out na may 21 members remaining na lamang ang Hailey including Morena. Dahil previously meron nga silang 23 members, but since namatay na si Padayle at itong si Looney, nagbigay din ng statement itong si Borksen
Habang sinasabing kung makukuha daw niya ang return card, kakalimutan niya ang lahat ng nangyaring ito sa loob ng hideout ng Hailey. Pero papabayaan at hahayaan din daw ba siya na patakasin nang hindi pinapakialaman at hindi sinasaktan ng Hailey kung mangyari yun? Sinagot ni Morena ng yes, na nagpapatunay na totoo at talagang sinusunod nila ang vow para sa ability na ito para na din maging efficient at ma-utilize nila ito ng tama. Pero itinanong naman itong si Borksen na kung pipiliin daw ba niya at kung ang matitirang card sa kanya ay ang no card, papatayin daw ba siya nitong sila Morena, na sinagot din ni Morena ng yes. Meaning this is do or die na talaga guys. Sa pamamagitan lamang ng pagpili ni Borksen ng tama o maling baraha, dito na magde-decide kung mabubuhay pa ba siya o hindi. Now as for the final question, naiintindihan daw niya at alam niya kung anong iniisip ni Morena nang dahil lang nga sa napakadilim ng mga ginagawa ng Kakin Empire behind the shadows. Pinabalak din daw niyang baguhin at i-change ang Kakin Empire but in her own and unique way. Kaya naman tinatanong niya si Morena kung meron pa daw bang tsansa na pwedeng baguhin pa nitong sila Morena ang kanilang objective. Na sinagot ni Morena ng no. Tinanong niya ulit itong si Morena na kung pwede daw ba ay baguhin man lamang nitong sila Morena ang kanilang objective pero babaguhin pa rin nila ang Kakin Empire. However, not in a way na kailangan nilang mag-cause ng mass massacre. Kasi nagot ni Morena na naman ng no, na nagpapakita na napakatindi talaga ng resolve ni Morena. Hindi na magbabago ang kanilang goal at nakalatag na talaga ang lahat ng kanilang mga plano. Now as for the final question na binanggit nitong si Borksen, tinanong niya si Morena kung wala daw bang pinakamaliit, tiniest chance na baguhin pa nitong sila Morena ang kanilang objective. Na sinagot ni Morena ng no at idinagdag niya pa na I will never change my objective, na nagpapatunay lang na hindi talaga magbabago at hindi magkakaroon ng change of heart ang goal ng Hailey. Ipagpapatuloy nila ang kanilang plano na ang total destruction ng Kakin Empire at ang pag-wipe out ng buong humanity. Now knowing na hindi na talaga magbabago ang isip nitong si Morena, sinabi niya na I understand at hinayaan niya na ang miyembrong ito ng Hailey na balasahin ang natitirang dalawang baraha para malaman na nila kung ano talaga ang magiging konklusyon ng negotiation game. Hindi lamang si Morena at si Borksen, maging ang iba pang mga miyembro ng Hailey ay nakatutok talaga dahil ito na ang magiging pinaka-decision ng game na ito. Habang tinititigan ni Borksen ng dalawang baraha, nagawa niya ng piliin ng baraha na gusto niyang i-discard at ang baraha na magde-decide ng kung ano man ang magiging reaksyon, ang magiging response niya sa request ni Morena. Sinabi ni Morena na ang i-discard na baraha nitong si Borksen ay itulak at i-slide niya papalapit dito sa side ni Morena. Kaya naman ginawa yun agad nitong si Borksen at in-request niya pa dito kay Morena na sabay daw nilang i-flip ang card na ito. Dahil alam naman nila kung anong mangyayari. If ever this is the no card, matik papatay nila itong si Borksen. Pero kung ito naman daw ay ang return card, makakauwi at makakabalik si Borksen ng walang kahit na anong galos. Kaya naman hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Sabay nilang tiningnan ang baraha na nasa side at nasa kamay nila. At dito nga na-reveal na ang hawak-hawak na baraha nitong si Morena ay ang no card at ang return card ay nasa kamay ni Borksen. Tuwang-tuwa itong si Borksen nang ma-realize niya na tamang pinili niyang baraha. Hindi siya mamamatay sa kamay ng Hailey at meron na siyang tsansa na tumakas at bumalik sa lahat ng kanyang mga kaibigan. In-acknowledge naman ni Morena ang kanyang pagkatalo. Knowing na ito nga ay ang vow para sa kanyang ability, hindi naman nila ito basta-basta pwede na lamang na hindi sundin. Dito ay sinabi nitong si Morena na ang kailangan na lang gawin nitong si Borksen ay ang pumili ng isa sa mga card na nasa graveyard na. Once na mapili niya yon, doon na magtatapos ang laro. Humingi naman ng tawad itong si Borksen dahil nadurog na daw niya ang baraha na hawak-hawak niya nang dahil sa pagka-excite. Kasi nagot naman ni Morena na walang problema dahil unang-una sa lahat, pinapalitan naman daw nila ang lahat ng baraha sa kahit na sinong bagong inire-recruit nila. Habang itong si Borksen naman ay pumipili na ng isang baraha mula sa graveyard. But it seems, nagulat itong si Morena dahil hindi ito ang baraha na inaasahan niya na kukunin at ibabalik nitong si Borksen. Tinanong niya pa si Borksen kung nagkamali daw ba siya ng dampot. Kasi nagot naman itong si Borksen na hindi siya nagkakamali. Ito talaga ang baraha na pinipili niyang ibalik mula sa graveyard, ang barahang magsisilbing response and sagot niya sa request ni Morena na sumali siya sa Hailey family. At yun ay walang iba kung hindi ang yes card. Hindi pinili ni Borksen ng X card na ang barahang magpapataka sa kanya, magpapalaya sa kanya at magbibigay sa kanila ng immunity mula sa gagawing kaguluhan ng Hailey. Bakit nga ba itong pinili ni Borksen?
For some reason, syempre merong rason itong si Borksen na pwedeng gusto niyang i-infiltrate ang Hailey, o baka naman since alam niya na may point talaga ang gustong mangyari nila Morena. It's just that hindi niya matanggap at ayaw niyang gawin nila Morena ang kanilang goal na ang total destruction ng Kakin at ang pag-wipeout ng humanity. Baka gusto niya pang impluwensyahan itong sila Morena para magbago pa ang kanilang goal sa pamamagitan ng mas peaceful na method. Ngayon kung babalikan natin guys ang anime, makikita nyo dito ang parallelism sa gitna nitong si Morena at nitong si Borksen at nitong si Meruem at ni Komugi. Pwedeng para sa arc na ito, itong si Borksen ang magsisilbing Komugi nitong si Morena. However, kailangan na nating antayin ang susunod na video para sa susunod na chapter guys. But konting spoiler, doon na magsisimula ang gagawing kilos nitong si Benjamin matapos nga niyang ipatupad ang special martial law at dito na din niya makakaharap ang mga Zodiacs. Be sure na nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button guys para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page at official TikTok account. Kaya naman i-like at i-follow nyo ng other platform accounts na yun para hindi kayo mahuhuli sa ating announcement hindi lamang sa Hunter x Hunter at sa iba pang series sa channel kung hindi sa ating channel announcements mismo. Shoutout nga rin pala sa napakatinding mga supporters na ito from the previous video. Maraming salamat guys. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.